Narito na pinakamainit na balita ngayong tanghali. Arrest order laban kay Pastor Apollo Quiboloy isisilbi ng Kamara ngayong araw. Pangulong Bongbong Marcos kumpiyansang maayos na mga problema sa NAIA. Katiting na rollback sa diesel. Taas presyo naman sa gasolina ipatutupad ng oil companies bukas. Today in Metro, presyo ng isda sa Marikina Market inaasahang magmamahal ng 20 pesos. Bago ang Semana Santa, sa MBC TV correspondents, 4 na sundalo patay sa ambush sa Maguindanao del Sur. Sa MBC TV Sports, AP Bren na-sweep ang blacklist sa MPL-PH Season 13 opener. At sa Showbiz Spotted, River Cruz nagsorry natapos punahin ng netizens ang kanyang behavior sa isang live stream kasama si Julian San Jose. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, isisilbi na ng Kamara ngayong araw ang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ito ay matapos bigong makapagbigay ng kaukulang sagot ang abogado ni Quiboloy sa loob ng palugit na oras na ipinagkalob sa kanilang kampo noong nakalipas na linggo. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa ulat ni Milky Rigunan. Wala nang atrasa ng contempt at arrest order na isisilbi ng House Committee on Legislative Franchises laban kay Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, Vice Chairperson ng komite, isisilbi na ang contempt order laban kay Quiboloy ngayong araw ng Lunes. Sabi ni Pimentel, kasama rito ang direktiba sa House Sergeant at Arms na i-detain si Quiboloy sakali ng kusang magpakita o di naman kaya ay maaresto. Paliwanag ni Pimentel, nabigo si Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Quiboloy na magbigay ng feedback sa komite. Patunay ang kanilang delaying tactics. Matatandaan, binigyan ng palugit na hanggang Biyernes noong nakaraang linggo si Attorney Topacio na may paugnayan sa kanyang kliyente kaya di muna isinilbi ang arrest order. Sa hearing noong March 12, pinatawan ng contempt at pinapaaresto na si Quiboloy dahil sa ilang beses na hindi pagsipot sa hearing ng Kamara. Ito ay sa paglabag umano sa prangkisa ng Suarez Sug Media Corporation na nagpapatakbo ng Sunshine Media Network International o SMNI. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Malaki ang magiging epekto ng pagkamatay ni Ricardo Zulueta, isa sa mga akusado sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Sa panayam ng DZRH kay Roy Mabasa, kapatid ni Lapid, sinabi niyang alam ni Zulueta ang mga umano'y utos ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa pagpaslang sa kanyang kapatid. Sa kabila niyan, naniniwala si Mabasa na hindi ito magiging dahilan para humina ang kaso laban sa isa pang o iba pang akusado at maresolba ang kaso sa darating na panahon. Pero sa ngayon, hirit ng pamilya Mabasa na magkaroon ng independent autopsy report ang Philippine National Police upang malaman kung ano ang tunay na nangyari kay Zulueta. Mawawala lamang ang mga agam-agam sa pagkamatay ni Senior Jail Officer 3 Ricardo Zulueta kung magkakaroon ng independent autopsy sa kanyang mga labi. Ito ang sinabi ni Roy Mabasa, kapatid ng pinaslang na radio broadcaster na si Percy Lapid sa gitna ng umuugong na di umano'y foul play sa biglaang pagkamatay ng suspect. Ang mga detalye, tutukan sa balita ni Nicole Lopez. Mawawala ang pagdududa ng taong bayan sa pagkamatay ni Senior Jail Officer 3 Ricardo Zulueta kapag nagkaroon ng hiwalay na autopsy sa labi nito. Ito ang sinabi ni Roy Mabasa, kapatid ng pinaslang na radio broadcaster na si Percy Lapid. Magdadalawang taon ang nakalipas. Si Zulueta ang isa sa dalawang suspect sa pagpatay kay Lapid, habang ang isa pa ay si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Sa damdaming bayan,
Sinabi ni Roy na mas magandang magkaroon nga ng hiwalay pang autopsy upang masigurong namatay nga dahil sa heart failure si Zulueta. Isip tayo, maraming tumatawag sa atin, itong publiko. Ang sabi ko, dapat siguro mag-conduct na lang ang PNP ng pribadong investigasyon. Ito nga, lumabas yung independent autopsy report. Sabi natin, kung magkakaroon ng independent autopsy report, malalagay sa maayos yung agam-agam ng taong bayan. Ito naman ay ating kahilingan, simple lang naman gawin kung gugustuhin ng PNP, no? Noong nakaraang Biyernes nang may ulat na namatay si Zulueta dahil sa atake sa puso sa Dinalupihan, isinugod siya ng kanyang kapatid sa Bataan Peninsula Medical Center at idineklarang patay pasado alas 11 ng gabi noong March 15. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez, Sama-sama Tayo Pilipino. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na maayos na ang mga problemang gumugulo sa Ninoy Aquino International Airport. Layo ng public-private partnership na isailalim sa rehabilitasyon ng NAIA na kamakailan lamang ay binabatikos ng publiko dahil sa serye ng issue patungkol sa surot at daga. Narito ang report ni Narciso. Nalagdaan na kanina ang higit 170 billion peso na NAIA PPP Project Concession Agreement. Sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pirmahan sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor sa ginanap na seremonya sa Malacanang. Ang nasabing proyekto ang inaasahang magpapaganda ng serbisyo at pasilidad sa Ninoy Aquino International Airport. Matatandaang ang SMC SAP and Company Consortium sa pangunguna ng San Miguel Holdings Corporation ang nanalong bidder para mag-operate at mag-rehabilitate ng paliparan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos na panahon ng maisailalim sa rehabilitasyon ang NAIA. Ito'y para maging komportable ang ating mga kababayan at mga dayuhang gumagamit ng airport sa kanilang pagbiyahe. The main cause of the airport's woes are no secret. It's been operating beyond capacity for many years now, almost a decade. And since that is the case, the restoration of this airport should go beyond its physical design and structure. It requires major overhaul, such as the rehabilitation of the passenger terminals, the airside facilities, the development of commercial assets and utility systems, the provision of intermodal and interterminal transport facilities. Sa ilalim ng proyekto, mula sa kasalukuyang 32 milyon, target maitaas sa 60 milyon ang mga pasahero kada taon na maseserbisyuhan ng NAIA. Bukod sa rehabilitasyon, babayaran din ng pribadong sektor ng higit 1 trilyong piso ang gobyerno sa susunod na 15 taon plus 10 years o 15 beses na halaga ng nairemit sa gobyerno mula noong 2010. Para sa NBC TV Network News, ito si Narciso, Sama-sama Tayo Pilipino. Iuuwi na sa bansa ang 63 Pinoy sa gitna ng malawakang karahasan sa bansang Haiti, ayon sa Department of Migrant Workers. Sa kabutihang palad, wala pa namang naiulat na nasugatang OFW sa gitna ng security crisis na nag-ugat sa serye ng violenteng gang activity sa naturang bansa. Ang buong detalye tutukan sa report nito. Hindi bababa sa 63 Pilipino ang ililikas ng gobyerno ng Pilipinas sa gitna ng nangyayaring kaguluhan sa bansang Haiti. Inanunsyo ng Department of Migrant Workers sa isang joint statement kasama ng Department of Foreign Affairs at ng OWA ang repatriation sa Caribbean country matapos itaas ang alert level 3 sa lugar. Nangangahulugan ito ng voluntary repatriation sa mga Pinoy kasunod ng serye ng mararahas na gang activities sa nasabing bansa. Batay sa tala, aabot sa 115 ang bilang ng mga Pinoy sa Haiti pero wala pa namang napapaulap na sagutang OFW sa security crisis. Pinag-aaralan ngayon ng mga ahensya ng pamahalaan na magkaroon ng chartered flight para sa repatriation dahil walang lumalabas na lipad mula sa nasabing isla at delikado rin ang land travel sa ngayon. Ayon sa DMW, DFA at OWA, nakaranas ng breakdown sa law and order ng Haiti habang may mga sibilyan ng casualty at disruption sa ilang operasyon. Samantala, sumugod naman ang grupo ng mga OFW sa tapat ng DMW office sa kanto ng EDSA Ortigas para ipanawagan ang kanilang kabuhayan, karapatan at kita kaysa iprioridad ang charter change.
Pero sa kasagsagan ng rally na pinangunahan ng grupong Migrante International, lumabas si DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak para personal na harapin at pakinggan ang mga militante. Ngayon, akit po muna kami, may kakausapin lang doon. Pero magkikita tayo sa taas, kinatawan lang kasi baka maubusan kami ng taho. May taho sa loob. Pero meron, kinatawan lang, hindi naman na, pag-uusap tayo. Okay? Sige, magkita tayo sa taas. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng fencing, nakasecure ng ticket sa 2024 Paris Olympics ang Pinay Ivorian na si Maxine Esteban para representa ang Ivory Coast. Sa kabila nito, taus-puso pa rin pasasalamat ng dating Philippine athlete sa kanyang Pinoy roots. Ang buong detalye sa report na ito. Pasok sa 2024 Paris Olympics ang Filipino-Ivorian fencer na si Maxine Esteban para representa ang Côte d'Ivoire. Tinapos ng former Pinay athlete ang 2024 Absolute Fencing Gear FIA Foil Grand Prix sa Washington, United States at 83rd spot. Sapat na para makabook ito ng ticket para sa Olympics matapos manguna sa qualifying race para sa Africa Continental Zone. Matatanda ang noong nakaraang taon, lumipat ng Federation ng Fencer na Esteban mula sa Pilipinas patungong Ivory Coast. Bago mangyari ang kanyang paglipat, naging kontrobersyal ang pag-alis nito sa Philippine Fencing Association matapos ang umano'y hindi nito pagsali sa Philippine qualifiers. Ngunit gate ni Esteban, excused ito sa national trials dahil sa kanyang ACL injury habang nire-representa ang bansa sa World Championship sa Egypt. Inalay naman ito ang kanyang tagumpay hindi lang sa Ivory Coast, kundi maging sa Pilipinas. Sa aking pagbabalik world champion na AP Bren, tila tireless matapos nitong maswitong Blacklist International sa MPL Philippines Season 13 opener. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Katiting na rollback sa diesel, taas presyo sa gasolina, ipapatupad ng oil companies bukas. Imbestigasyon sa mga iligal na estruktura sa Chocolate Hills, target palawakin ng Senado. Presyo ng isda sa Marikina Market, inaasahang magmamahal ng 20 pesos bago ang Semana Santa. At sa Showbiz Spotted, Raver Cruz, nagsorry matapos punahin ng netizens ang kanyang behavior sa isang live stream kasama si Julian San Jose. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Target palawakin ng Senado ang investigasyon sa mga iligal umanong istruktura sa Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay Senator Nancy Binay, balak nilang siyasatin ang iba pang mga istruktura sa palibot ng protected area ng Chocolate Hills na posibleng wala ring environmental clearance certificate gaya ng kamakailang nag-viral na Captain's Peak Resort sa Sagbayan. Ang iba pang detalye, ihahatid ni Raymond Advance. Hindi lang sa Chocolate Hills sa Bohol ang tutok ng investigasyon ng Senado hinggil sa mga naitayong mga istruktura na walang kaukulang permit. Ayon kay Senador Nancy Binay na chairperson ng Senate Committee on Tourism, isasama din nila ang mga kalintulan na problema sa iba pang mga protected area. Sinabi ni Binay na kung kinakailangan ay maghahain ito ng hiwalay na resolution upang palawakin ang kanilang gagawing investigasyon dahil maliban sa Chocolate Hills ay may mga report din sa iba pang mga protected area at tourism area na marami ding makalintulan na paglabag ang mga itinayong mga business establishments. Katuwang ang Committee on Environment ni Senador Cynthia Villar ay balak nilang magsagawa ng ocular inspection sa Chocolate Hills upang personal na makita ang mga itinayong struktura doon na walang Environmental Clearance Certificate o ECC. Kasunod dito ng pag-uugas kamay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung bakit naitayo ang Captain
Peaks Resort sa Sagbayan, Bohol. Una nito ay mismong si DNR Secretary Tony Loizaga ang nagbigay ng impormasyon na maliban sa Chocolate Hills ay marami pang mga struktura na naitayo sa iba't ibang tourist sites ang walang ECC. Ibinigay na halimbawa sa isla ng Siargao, Surigao del Norte na sa mahigit na 1,000 mga business establishment doon, 900 ang walang environmental clearance certificate. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbaas, Sama-sama Tayo, Pilipino. Posibleng hindi matuloy ang pagrarasyon ng tubig dahil sa El Nino phenomenon. Yan ang sinabi ni Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Carlos David. Gayunpaman, nililinaw rin ito na maaari pa rin itong ipatupad dito sa Metro Manila, lalo't inaasahang magtatagal pa rin ang epekto ng tagtuyot. Nagbabalita si Kyle Bulyas. Tiniyak ng National Water Resources Board at Department of Environment and Natural Resources na magiging sapat pa rin ang supply ng tubig sa Metro Manila sa kabila ng nararanasang El Nino sa bansa. Kaugnay ito ng napipintong pagbabawas ng alokasyon ng tubig sa mga water concessionaire sa National Capital Region dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Ayon kay NWRB Chairman at DENR Undersecretary Carlos Primo David, maagang pinaghandaan ng pamahalaan ang epekto ng El Nino sa bansa ngayong taon. Actually, kung yung preparation natin for El Nino nagsimula pa nung June of 2023, dahil maaga yung preparation natin at saka meron na rin konting swerte dahil yung hanging amihan medyo tumagal. At marami tayong ulan kahit El Nino. Puno pa yung ating dam, yung Angat Dam. Sa kabila nito, hindi pa rin inaalis ng ahensya ang posibilidad ng pagkakaroon ng water rationing sa rehiyon, kaya naman nagpaalala ang ahensya sa publiko na magtipid pa rin sa kanilang konsumo ng tubig. Ayon kay David, posible pa kasing tumagal ang drought effects o ang matinding tagtuyot sa kabila ng sinabi ng Pag-asa na humihina na ang nararanasang El Nino sa bansa. Actually, hindi pa nga ganun kadrastic eh. So, today, maglalabas kami ng isang water conservation bulletin targeted doon sa mga subdivisions sa mga condominium at villages. Ano lang naman, simple lang naman. Pagbawal muna natin yung paghugas ng kotse gamit ang garden hose. Yung mga regular reminder. Madali lang. Yung watering ng lawns natin, once a day lang. Kung pwede sa umaga gagawin para hindi mag-evaporate. So, at saka syempre mag-report ng leaks at konting tipid sa konsumo ng tubig sa bahay actually goes a long way. So, hindi na tayo kailangan mag-rationing. Ayon kay David, 70% na lamang ng Metro Manila ang nakadepende sa Angat Dam. Kaugnay ito ng pagkakaroon ng bagong pinagkukunan ng tubig tulad ng Wawa Dam, Laguna de Bay at pag-activate sa mga deep well. Dagdag pa ng kalihim, kapag natapos na ang konstruksyon ng Kaliwa Dam, mababawasan palalo ang dependency ng Metro Manila sa Angat Dam. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Kinundina ng Teachers Dignity Coalition ang pagbibigay ng masasakit na salita ng isang guro laban sa kanyang mga estudyante habang naka-TikTok live. Ayon kay TDC National Chairman Benjo Basas, hindi sila pabor sa mga salitang binitiwan ng guro sa mga bata. Let's assume na totoo nga siya na nag-addict sa mga bata, no? Hindi naman po kami pabor doon sa uri ng mga salita na napili niya na banggitin sa mga bata. Sa viral video, sinabihan ng naturang teacher ang kanyang mga estudyante na makakapal daw ang muka, ingrato, walang lugar sa mundo at wala umanong mararating sa buhay. Samantala, umapila naman si Basa sa publiko na huwag agad husgahan ang viral teacher sapagkat maraming dahilan kung bakit nauubos ang pasensya ng ilang guro. Nauna rito, sinabi ng Department of Education, nagsasagawa sila ng investigasyon para maberipika ang nasabing viral TikTok video. Inaprubahan ng Toll Regulatory Board ang 3 pisong dagdag singil sa toll sa mga motoristang dumaraan sa Muntinlupa-Cavite Expressway. Ito'y bahagi ng second tranche ng toll hike ng MCX Project Company Incorporated, alinsunod sa kanilang napagkasunduan.
Bunsod nito, simula ngayong araw, 19 pesos na ang singil sa Class 1 vehicles na daraan sa MCX habang 39 pesos sa Class 2 at 58 pesos naman sa Class 3. Unang ipinatupad ang first tranche ng toll hike noong November 2023 bilang bahagi ng periodic adjustments ng MCX para sa taong 2018 at 2020. Epektibo na ang dagdag na 10 sentimos sa kada litro ng gasolina habang may tapyas namang 10 sentimos sa kada litro ng diesel. Ayon sa oil industry sources, wala namang magkakaroon o walang paggalaw sa presyo ng kerosene. Ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyong yan ay nakadepende pa rin sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Magandang tanghali, Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong araw ng Lunes, March 18, 2024. Easterlies pa rin o ang mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang tanging weather system na umiiral sa buong bansa ngayong araw. Sa Luzon, asahan ang maaliwalas na panahon hanggang sa tanghali na may tsansa naman na may hinang pag-ulan sa hapon at gabi. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, mainit pa rin ang temperatura na mararamdaman bagamat mas magiging makulimlim ang kalangitan lalo na sa Caraga at Davao Region. At tulad sa Luzon, asahan pa rin ang tsansa ng ulan pagsapit ng hapon. Dahil pa rin sa easterlies, muling nagbabala ang pag-asa sa matinding heat index sa Virac, Catanduanes na inaasahang papalo sa 43 degrees Celsius. Para makaiwas po sa matinding heat exhaustion, hanggat maaari ay huwag nang lumabas ng bahay ngayong tanghali at hapon. At tulad na lagi kong paalala, uminom lagi ng tubig at magbaon ng payong. Para naman sa lagay na ating panahon sa susunod na 3 araw dito sa Metro Manila, inaasahang magbabalik ang huling bugso ng hanging amihan kaya sulitin na ang lamig na hatid nito bago ang pagpasok ng summer season dito sa bansa. Habang maglalaro naman ang temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius. At lulubog naman ang araw mamayang 6:07 ng gabi. At yan ang mga pinakuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahang magmamahal ng 20 pesos ang presyo ng mga isda sa Marikina Market bago ang Semana Santa. Ito ay sa gitna ng inaasahang bugso sa demand ngayong nalalapit na ang paggunita ng Holy Week para sa mga Katoliko. Narito ang report. Stable pa naman ang supply ng marami sa mga isdang ibinabagsak sa Marikina City Public Market. Kumukuha ang maraming tindero rito ng supply mula sa Bulacan, maging sa Malabon at Navotas Fishport. Pero ayon kay Mang Dennis, isa sa mga may-ari ng pwesto sa palengke, asahan ng magmamahal ang presyo ng mga kilalang isda habang papalapit ang Semana Santa. Sa ngayon kasi naglalaro sa 160 hanggang 200 pesos ang per kilo ng kanilang bangus, habang 140 pesos naman ang tilapia. Pero ngayong 1 linggo na lamang bago ang Holy Week para sa mga Katoliko, sa kanilang karanasan, posible umanong magtaas ng hanggang sa 20 pesos ang kanilang mga paninda bunsod ng demand. Una nang sinabi ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na pinangangambahang hindi ganoon karami ang supply ng isda sa Holy Week dahil hindi umakma sa inaasahan ng epekto ng pag-alis ng closed fishing season nitong Pebrero. Isinisi ito sa paggamit ng lambat na may maliliit na butas na gamit ng mga malalaking kumpanya dahilan para mahango rin maging yung mga baby o maliliit pang isda, kaya hirap sa pagdama ng mga ito lalo sa ilang karagatan sa Mindanao. Kaya nagreklamo nga yung kasamahan namin na doon sa meeting namin sa Marsabe, pinarating kay Secretary nga, wala nga, despite the fishing ban na tinigil ng February, wala pa rin silang mahuli. Sabi ni Secretary, dahil siya mismo is the biggest fisheries sector yan, fisheries company dito sa Pilipinas. Sabi niya, kayo na rin may kasalanan yan. Naiintindihan niya, yung mga net nyo, diliit. Hanggang sa maliliit, nahuli nyo, pinag-uubos nyo. Taliwas ito sa report ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na sapat ang supply ng mga isda na in demand ngayong papalapit ang Semana Santa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Agad
Nag-sorry at nagpaliwanag ang aktor na si Raver Cruz matapos punahin ng netizens ang kanyang behavior sa isang livestream kasama ang singer-actress girlfriend na si Julian San Jose. Ang pahayag ni Raver sa Showbiz Report na ito. Usap-usapan sa social media ang naging behavior ni Raver Cruz sa isang livestream kasama ang girlfriend na si Julian San Jose. Kalaki pang ilang clips mula sa naturang livestream na patanong ang isang netizen kung lasing daw ba ang aktor. Sa isang pahayag na inilabas ni Raver, humingi ito ng tawad sa mga na-offend sa kanyang kilos. Pero giit nito, I was just being myself. Paliwanag pa niya, playful and happy lang daw talaga siya lalo na kapag kasama ang nobya. In-address din ito ang issue sa mga namuna tungkol sa kanyang pagtapik sa ulo ni Julian. Depensa ni Raver, hindi niya kayang saktan ang singer. Pinalaki raw siya ng maayos ng kanyang ina at malaki ang kanyang respeto at pagmamahal sa girlfriend, gayon din sa pamilya nito. Mariinding pinabulaanan ni Raver ang ilan pang akusasyon laban sa kanya. Say nito, buo ang kanyang respeto sa kanyang trabaho, gayon din sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Hindi niya siya gagawa ng makakasira rito. Una riyan, ipinagtanggol din ni Julian si Raver nang sumagot ito sa isang netizen na tigilan na ang below the belt at harsh na mga akusasyong ibinato sa kanyang nobyo. At isa pang usap-usapan sa social media nitong weekend ang pagkukrus ng landas ni Bea Alonzo at Julia Barreto sa isang party. Ang kaganapang pinusuan ng fans sa pagbabalik ng MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Net satisfaction rating ni PBBM tumaas ayon sa SWS. 4 na sundalo patay sa ambush sa Maguindanao del Sur. Pag-uusap at pagyayakap ni Bea Alonzo at Julia Barreto sa isang event, pinusuan online. At lolang vlogger, good vibes ang hatid sa mga netizen. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Binawi na rin ng Ombudsman ang suspension order ng dagdag pang o ng 20 pang opisyal at kawani ng National Food Authority. Ang buong detalye, alamin natin sa live report ni Val Gonzales. Val. Edel, sundo na rin sa tago ang pang magkakawan ng National Food Authority o NFA na una ng tinatawan ng preventive suspension dahil sa umano'y manumalyang pagbibenta ng paluging upon tax ng bigas. Ito'y matapos na muling maglabas ng List of Suspension Office of the Ombudsman. Sa pulong balitaan sa tanggapan ng Department of Agriculture, sinabi ni CA spokesperson Assistant Secretary Arnel Dimesa na nag-abiso na ang anti-graft body tungkol sa pagbawi sa nilabas na suspension order. Kung nakalipas na linggo, nang una nang bawin ng Ombudsman ang suspension order ng 24 na mga institution at office official ng ahensya. Sa ngayon, mula sa 141 bilang ay nasa 70 pa ang patuloy na iniimbestigahan para alamin kung sangkot ang mga ito sa anomalya. Una nang naghain ng motion for reconsideration ng mga suspended employees at pinababawi sa Ombudsman ang ibinataw na 6 months preventive suspension. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, TCRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Handa na ang buong puwersa ng pambansang pulisya para sa Oplan Summer Vacation ngayong Semana Santa. Samantala, may mga iniwang paalala rin si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo para sa mga nagbabalak magbakasyon sa Holy Week. Kung ano yan, tutukan sa report ni Val Gonzales. Ngayon pa lamang ay isinailalim na sa heightened alert status ang hanay ng pambansang pulisya para sa nalalapit na paggunita ng Semana Santa. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasabay ng initial deployment ng mahigit 34,000 bilang ng PNP sa mga matataong mga lugar sa buong bansa. Sabi ni Colonel Fajardo,
Bahagi lamang ito ng paghahanda ng PNP sa Oplan Sumbak o Oplan Summer Vacation at paggunita ng mahal na araw. Kabilang aniya sa mga lugar na babantayan ay ang mga simbahan, tourist destinations, mga major thoroughfares kasama ng mga bus terminal, airports at maging seaports. Ito aniya ay para matiyak ang kaligtasan ng publiko na inaasahang magsisiuwi ng iba't ibang mga probinsya. Handa na rin aniya ang paglalatag ng mga police assistance desk sa nabanggit na mga lugar. Kasabay nito'y pinayuhan ni Fajardo ang publiko, lalo na ang mga magbabakasyon sa mga probinsya, na huwag magpo-post ng kanilang aktibidad sa kanilang social media. Ito, aniya, ay para hindi mamonitor o hindi mabigyan ng pagkakataon ng mga kawatan, lalo ng mga akyat bahay na makagawa ng pagnanakaw sa iiwanang mga tahanan. Samantala sa ngayon, sabi ni Fajardo, wala namang natatanggap na anumang banta sa seguridad ang pulisya ngayong isang linggo bago ang Holy Week. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Ipinag-utos ng Philippine Ports Authority ang full manpower sa mga pantalan ngayong nalalapit ang Holy Week. Batay sa direktiba ni PPA General Manager Jay Santiago, tiniyak nito ang all-out na pansiserbisyo para sa inaasahang dagsanang libu-libong pasahero sa mga pantalan sa buong bansa. Ang mga detalye ihatid sa atin ni Boy Gonzales. 10 araw bago ang Semana Santa, nagpalabas ng memorandum ang Philippine Ports Authority o PPA na nagpapatupad ng full manpower. Ito'y para sa inaasang dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa sa mga pantalan sa buong bansa. Batay sa direktiba ni PPA General Manager Atty. Jay Santiago, inatasan ng lahat ng department head na ipatupad ang full manning ng mga personnel sa mga port operation at port security na nasa frontline na services para magbigay ng serbisyo sa libo-libong mga pasahero. Lahat din anya ng mga naipile na leave ng mga tauhan ng ahensya simula Marso 25 hanggang Abril 1 ay hindi pinahintulutan upang matiyak ang kaligtasan, seguridad at maginhawang biyahe ng publiko. Nagpaalala naman ang PPA sa publiko na planuhin na maagang kanilang mga biyahe at iwasang last minute na bookings sa kabila ng mga nagiging dahilan na para sa abala at delay na sa biyahe, lalo na tuwing peak season. Nabatid na inaasa ng PPA na aabot ng higit sa 2 milyong pasahero ang dadagsa ngayong Semana Santa, mas mataas kumpara sa nakalipas na taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Tumaas ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa pinakahuling tala ng social weather stations. Nakita rin sa naturang survey na mas mataas ang ibinigay na satisfaction rating ng mga respondent na hindi nakapag-aral kumpara sa mga nakapagtapos ng kolehiyo. Narito ang aking ulat. Bumawi ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos matapos itong tumaas batay sa pinakahuling survey mula sa Social Weather Stations o SWS, bagamat malaki ang ibinaba nito sa Mindanao. Base sa naturang survey, ang satisfaction rating ng Pangulo ay pumalo sa positive 47 as of December 2023. Mula ito sa dating positive 44 noong Setyembre ng nakaraang taon. Bagamat sa Mindanao ay kakikitaan ng di hamak na mababang rating kumpara sa nalalabing bahagi ng bansa. Base sa survey, bumaba ng 12 puntos ang net satisfaction rating ng Pangulo sa Mindanao. Ayon sa SWS, tumaas ang rating sa rural areas, ngunit bumaba naman sa urban areas. Dagdag pa ng SWS, mas mataas ang satisfaction rating ng mga respondent na hindi nakapag-aral o hindi nakatungtong ng kolehiyo at bumaba naman ang rating ng Pangulo sa mga respondent na nakapagtapos sa kolehiyo. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews noong Desyembre ng nakaraang taon sa nasa 1,200 katao. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang 4 na sundalo matapos tambangan sa Maguindanao del Sur.
Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa mga probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Mindanao. Bago pa man ang nangyaring ambush, may intel report na manong nasagap ang 601st Infantry Brigade kaugnay sa planong retaliation ng BIFF laban sa militar kaugnay sa naunang engkwentro ng militar kontra BIFF sa Datu, Saudi nitong unang linggo ng Holy Month of Ramadan kung saan dalawa sa umano'y BIFF ang napatay. Sa pahayag mula sa militar, BIFF Bungos faction ang umano'y responsable sa pananambang na ikinasawi ng 4 na mga sundalo ng 40IB na sinasabing walang kalaban-labang pinagbabaril patay habang pauwi na galing sa pamimili na kinakailangan sa paghahanda ng iftar para sa Muslim community bilang kontribusyon ng 40IB at ng 601st Brigade sa pagdiriwang ng Holy Month of Ramadan sa kanilang AOR. Sa pahayag mula kay 601st Brigade Commander Brigadier General Oriel Pangcog, tuloy ang mas pinatinding military combat operations laban sa grupo ng Bungos faction. Bilang galang o bilang paggalang sa Holy Month of Ramadan, nakikipag-ugnayan ng 601st sa mga local leaders, ganun din sa local authorities at tinitiyak ni Brigadier General Pangcog na malalayo sa civilian community ang combat operation laban sa BIFF Bungos faction. Kung si RH19, June Di Makuta, sama-sama tayo Pilipino. Dapat dito bilisan ang resulta ng SOCO examination para sa katarungan ng mag-inang balikbayan buhat sa Japan matapos paslangin ng sariling kamag-anak sa Villabita Subdivision Barangay Isabang, Tayaba City at halos isang buwan nang nawawala at nang matagpuan ay bangkay na. Dahil dito sinisikap naman ng grupo ng Task Force Group Special Investigation Task Force Motige sa pamumuno naman ito ni Lieutenant General Eric Armamento at ngayon hindi pa nakakalabas sa Quezon ang 3 suspek, kabilang dito ang bayaw ng biktima kung saan tinutugis na ang mga ito siguro baka inaantay na lamang ang pagbaba ng warrant of arrest laban sa mga suspek habang nagpapahinga naman sa hospital ang panganay na babae na kapatid ng napatay na mag-ina matapos umamin sa panganay mismo na anak nito na lalaki na nakatira sa Pioduran, Albay at malinaw dito na hindi sa pulis umamin ang suspek na panganay na kapatid ng mag-inang OFW kundi sariling anak o sa sariling anak umamin at nagpasya naman na magpatulong sa pulisya ng Albay. Sa ngayon, posibleng maging star witness na lamang dito ang kapatid na babae sa nasabing krimen ng double murder. Ito si Binjan Chukya, sama-sama tayo Pilipino. Patay ang isang public school teacher matapos aksidenteng sumalpok ang minamaniyong single motorsiklo sa poste kinang kuryente sa bayan ng Mayor Galete. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Anas, isang guro, lalaki, may asawa 31 anyos, residente ng Barangay Santa Cruz, Mayor Galete. Nangyari ang aksidente alas 2:40 kaninang madaling araw sa Maharlika National Highway, Barangay Luna, Mayor Galete. Sa investigasyon ng PNP ang biktima ay nagmamaniho ng single motorsiklo galing bayan ng Dulaglete papuntang bayan ng MacArthur. Pagdating sa Barangay Luna, Mayor Galete, nawala ng kontrol ang manibela ng single motorsiklo dahilan ng pagsalpok ito sa poste ng kuryente. Dahil sa mga malubhang tinamong sugat sa ulo ng biktima dahilan ng agarang pagkamatay. Ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay. Sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Davao de Oro. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki na isinilid sa loob ng garbage bag sa Purokwan, Anislagan, Nabunturan, Davao de Oro kahapon ng umaga, Marso 17. Sa inisyal na investigasyon, kinilala itong si Renel Britasio, 43 anyos, nakatira sa Barangay Kadunan, Mabini, Davao de Oro. Nabatid na noong Biyernes, Marso 15 na missing na ang bitima at hinanap na siya ng kanyang pamilya. Ngunit laking lungkot ng pamilya na matagpuan ang bangkay ng biktima na nakabalot sa cellophane na nasa state of decomposition. Hostisya ngayon ang sigaw ng pamilya ng biktima habang patuloy ang investigasyon ng kapulisan hinggil sa nasabing krimen at kung ano ang motibo ng mga pumaslang sa biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Patay si Reniel Lazaro ng barilin habang nakikipag-inuman kasama ang kanyang kumpare sa barangay Villa Anita sa Iloilo City. Ayon kay Police Captain Roque Jimeno III, ang hepe ng Iloilo City Police Station 1, tinamaan si Lazaro sa dibdib, likod at paa. Ayon naman sa ina ng biktima na si Luna,
Kandong pa ni Lazaro ang 4 na taong gulang na anak ng kanyang live-in partner nang binaril ito ng sospek. Mabuti na lang anya na hindi tinamaan ng bata. Base sa na-capture ng CCTV camera ng isang tindahan malapit sa crime scene, riding in tandem ang mga sospek ngunit hindi namukhaan ang mga ito dahil na parehong may suot na helmet at face mask. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa motibo sa krimen. Walang kaaway sa kanilang lugar si Lazaro na isang salesman at driver ayon pa sa kanyang ina. Mula sa MBC TV Network News, ito si Aini Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng esports, tila hindi napapagod ang mga kampiyon na AP Bren dahil matapos ang world domination sa M5 at Games of the Future 2024, tuloy-tuloy ang pagdodomina nito matapos ang sweeping victory kontra Blacklist sa opening day pa lang na MPL Philippines Season 13. Ang naging kaganapan sa Week 1 tutukan sa report na ito. Isang mainit na MPL Philippines Season 13 ang bumungad sa MLBB community matapos ma-sweep ng defending MPL Philippines champions at world champs na AP Bren ang powerhouse Blacklist International sa opening day pa lang. Tila hindi napapagod ang Bees sa sunod-sunod itong pagsabak sa MLBB tournaments dahil sa Game 1, total dominance ang ipinakita ng esports team with gold laner Super Marco Riquitiano taking the lead with 5 kills and 4 assists. At pagdating sa Game 2, mas naging maganda ang laro ng Blacklist giving a 33-minute long battle. Pero hindi pa rin nagpatinag ang Bren with veteran Angelo Few Arcangel unloading a double kill laban kay Kenneth Yue Tadeo at Salik Haji Imam na nauwi sa wipeout at sweeping victory. Sinanay na namin sa sarili namin na kahit sobrang nakaka-pressure yung game, parang wala lang sa amin, parang chill lang kami. Ganun, kaya ang dami na rin naming naranasan na ganun sa tournament pati sa scrim, kaya parang normal na lang sa amin yung ganun, na kalmado lang talaga. Kumbaga, yung kailangan lang namin talunin sa laro yung sarili namin para manalo. Kailangan pa namin mag-improve lalo. Ganun. Samantala, narito ang buong resulta ng naging laro para sa Week 1 ng MPL Philippines Season 13. At narito naman ang kasalukuyang standing ng esports teams kung saan nangunguna ang AP Bren with 2-0 record. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Naging matunog noong 2021 ang post ni Bea Alonzo na may linyang "Time is the ultimate truth teller." Pero ngayon, time indeed heals all wounds ang hirit ng netizens matapos ang kanilang naging interaksyon ng kapwa-aktres na si Julia Barreto. Ang dalawa spotted na nagtatawanan at nagyakapan sa isang party. Narito ang report. The world is healing. Yan ang hirit ng netizens matapos mapanood ang interaksyon sa pagitan ng mga aktres na sina Bea Alonzo at Julia Barreto. Sa viral video, makikitang nagtawanan at nagyakapan ang dalawa sa nagdaang surprise party para sa direktor at star maker na si Johnny Manahan o mas kilala sa tawag na Mr. M. Marami namang fans ang natuwa nang makitang tila all is well at time heals all wounds talaga dahil sa naging reaksyon ng dalawa nang muling mag-cruise ang kanilang landas. Kung matatandaan, taong 2019 nang pumutok ang kontrobersya sa pagitan ni Bea Alonzo, kanyang ex-boyfriend na si Gerald Anderson at ngayon karelasyon ng aktor na si Julia Barreto. Maliban kina Bea at Julia, present din sa naturang event ang iba pang mga artista tulad din na Piolo Pascual, Jericho Rosales, Heart Evangelista, Claudine Barreto at Catherine Bernardo. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Edniel. Maraming salamat, showbiz angel, at kanina kay Matchpoint Millie. Yan ho, ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito naman po si Edniel Parrosa. At ito si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.
Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.